Nagtataka tayo kung bakit ang nagdidikta kung anong babasahin ay si Remulla. Yung folder sa harapan ni Alcantara, yan ang kanyang statement. Na binuksan niya kasi babasahin niya. Tapos, sa folder yun, ni binigyan siya ng script. At ito na nga mga kababayan, Master Junea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Ayan. Oo. Tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang maiinit na balita na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Oo. At eto na nga sa buwatan at pagtatakipan ng ilang senador at ni Marcos Jr. Aba, kumpirmado. Oo. At eto ngayon trending sa social media, huli sa kamera ang script na inabot ni Boy Remulla kay Henry Alcantara. At syempre mga kababayan, Ping Lacson at Soto, bahagi ba ng maruming sistema na may pinagtatakpan at may iniiwasan? Naku po, oo. Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos lang nito. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon at sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At yung comment natin dyan sa video, huwag po natin kakalimutan. Maraming salamat sa mga nagsishare sa Facebook at sa YouTube. God bless you. Yan. Okay, mga kababayan, pag-usapan na po natin ang pinakamainit na balita ngayong araw na ito. Una pa lang po, alam na natin na may mga gagawing kalokohan ng mga ito dahil yun naman lagi ang ginagawa kapag malapit na silang mabuking at may tuturo na at mabubuking na sa kanilang mga kasalanan na ginagawa. Doon pa lang sa pagpapalit po ng liderato ng Senado, obvious na po na kung ano ang plano nila. At kung hindi nyo pa alam ang plano nila, ay ang pagsasabuatan at yung pagtatakipan. Okay? At marami po ang nagtaka, kabilang na si Senator Bato de la Rosa, at napatanong kung bakit liderato ng Senado ang pinalitan na ang pinangalanan karamihan ay mga congressman. Diba? At eto na ngayon, ibibigay ko sa inyo ang kasagutan. Kung mapapansin nyo mga kababayan, sa hearing ngayon, ang mga congressman na pinangalanan na kaalyado nila ay ligtas maliban kay Saldico na ginawa nilang collateral damage kasi wala sa Pilipinas. Kawawang nilalang. But going forward mga kababayan, kunyari hindi natin alam ang mga nangyayari sa ating bansa at kunyari mga tanga tayo tulad ng mga supporter ni Marcos Jr. at wala tayong alam sa ginagawa dyan sa hearing sa Senado. Okay? At tulad ng mga pinklawan, kunyari, tayo ay katulad ng pinklawan na nagtatanga-tangahan. Kunyari, na-surprise tayo sa nagba-viral na video ngayon na nag-aabutan ng script dyan sa hearing pa mismo, may inabot po na papel si Remulla kay Alcantara. Ito po ay kasagutan doon sa mga nagtataka kung bakit si Remulla ang nagdidikta kung ano ang sasabihin at babasahin ni Alcantara. Ito po yung part na yon, mga kababayan. Panoorin po natin. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel. Ulitin natin. Ayan, tinuro. Ito basahin mo. Yan. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel. Construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan. Construction of flood control structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Ayan. Ang total. Sige. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Yan. Nadali si Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo ay damay na rin po ngayon. Okay? Siyempre, Yusek siya diba? So ngayon mga kababayan, nagtataka yung mga tao, nagtataka tayo kung bakit ang nagdidikta kung anong babasahin ay si Remulla. Diba? Kasi kung mapapansin natin dito, parang aligaga itong si Alcantara dahil hindi nga naman ako nagsulat niyan, di ba? Kung hindi siya nagsulat niyan, hindi niya alam kung anong babasahin, kung anong parte babasahin niya diyan. Kaya nga ito tinuturo siya ni Remulla. So hindi alam ni Remulla na may nakatutok pala sa kanyang camera. So napitikan po yung pag-abot niya ng script kay Alcantara, at ngayon, nagtitrending po ito sa social media. Ito po.
Pansinin niyo yung folder sa harapan ni Alcantara. Yan ang kanyang statement na binuksan niya kasi babasahin niya. Tapos, yun, mga kapatid. So, ulitin natin ng konti. Sana, okay? Yung total daw. Okay, ito. Pansinin niyo yung folder sa harapan ni Alcantara. Yan ang kanyang statement na binuksan niya kasi babasahin niya. Tapos, binigyan siya ng script ni Boying. Kaya pala siya pinaupo dyan ni Panfilo. Kasi hindi naman siya dyan nakaupo nung pisa, di ba? Yes. Pinalipat lang siya ni Panfilo. Alams na. Nakita mo yung naging facial expression nitong si Alcantara nung ibinigay ni Boying sa kanya yung papel. Kasi siguro nagulat siya. At saka at the same time, nakakakaba. Ayan. Tingnan nyo mga kababayan, pagbuklat ni Henry Alcantara noong kanyang babasahin sanang script, nakita niya nakapatong na, syempre nabot sa kanya So siguro, tinitingnan niya, tinicheck niya kung ano nakasulat, napayuko na lang si Henry Alcantara. So ano ba to? Yari tayo dito. Yari ako dito. Hulog sa bitag. Ayan. Hindi niya alam gagawin niya Naipit siya Sasabihin ba niya yung totoo? Na nalalaman niya or babasahin niya yung script na ibinigay ng demonyong si Boying sa kanya. Sino kaya ito Tingnan nyo, nag-iba na yung itsura niya. Kaya pala nung umpisa ng statement niya, hindi siya nagbabasa. Natatandaan niyo ba yun? Sabi niya hindi niya nababasahin yung statement niya dahil alam naman niya. So, inihayag niya yung statement niya. Ang naging problema nito, sineban siya ni Panfilo na Alcantara, meron ka namang statement, basahin mo na. Yan. Naalala niyo yun? Kaya pala. Ayan, Kaya pala ayaw niyang basahin kasi script yun. What? So, eto na. Eto na ngayon mga kababayan. Di ba, magtataka ka siyempre kung bakit dinidiktahan ni Remulla kung ano babasahin ni Alcantara. Di ba? At ang mapapansin din natin na, eto, tinabi ko kanina, aligaga si Alcantara, parang preoccupied siya. Hindi niya alam siyempre kung ano gagawin dahil siyempre, kapag hindi siya sumunod sa utos, mapapahamak siya. Di natin alam. Hindi natin alam na may nangyayari pala behind the camera. Grabe, mga kapatid. So eto, mga kababayan, pagkatapos niyan, dadalhin po si Alcantara sa DOJ. I understand you have a manifestation to make before the committee. Yes, sir. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, members of the committee. Due to the gravity of the allegations in the affidavit and it being a sworn statement, I believe that this will be very helpful to the Department of Justice and the Witness Protection Program. Tingnan niyo po ang itsura ni Alcantara. In trying to... Nag-iisip siya dito, ay putya, ano ba mangyayari? Dadalhin ako sa DOJ, ano ba mangyayari dito? Nag-iisip siya ngayon, siyempre, kaligtasan niya, nakasalalay dito di ba? File a case as soon as possible. As this is the demand of the people. Demand of the people o demand mo? Demand ng amo mo. Di ba? Kasi inabot mo yung papel tingnan niyo. This is what the people of the Philippines want. So, in that regard, Mr. Chairman, I hope that I will be allowed to bring Mr. Alcantara to the DOJ this morning so that we can evaluate his affidavit in full, given all the annexes, and that we can also ask him to sign certain documents that may be necessary to pursue the malefactors mentioned in his affidavit. That is our request, Mr. Chairman. Okay. So mga kababayan, kaya aligaga si Alcantara kasi yung pinabasa sa kanya, hindi mismong yung salaysay na isinulat niya, kundi yung iniabot ni Remulla. At dito, sa mga susunod na pangyayari, dito na mangyayari yung magic ngayon. Kung saan, dadalhin si Alcantara sa DOJ dahil may mga pipirmahan pa daw na ibang dokumento. Nakita nyo naman yung reaction ni Alcantara. At tingnan nyo ang gagawin ni Lacson. Condition that you have to bring him back after lunch so the members of the committee may also propound questions. No? Yes, sir. We will bring him up. We bring him back by 1:30 to 2 o'clock, sir. In the meantime. So yan. Naku po, isasama ako sa DOJ. Ano kaya ang mangyayari sa isip-isip siguro ni Alcantara? So now, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano ang nangyari doon sa pagsama kay Alcantara ni Boying Remulla sa DOJ? Ano kaya naging takbo ng pag-uusap nila? Nagkatakutan ba? Ano kaya ang napag-usapan nila? Kayo na po ang humusga.
Maaaring kinausap siya, kinatsaba, at kung hindi siya susunod, siya ang mapapahamak, siya ang ibabaon, siya ang ilalaglag. Mga kababayan, ngayon, na alam nyo na ang tunay na nangyayari, ano kaya ang kahihinatnan nitong hearing dyan sa Senado na alam natin na manipulado? At mukhang pati ibang senador kasabwat nila dito. At itong susunod na video, mga kababayan, mapapansin natin, nagulong-gulo si Alcantara. Ha? Hindi gagawin na parang ayaw niyang basahin yung script na ibinigay sa kanya Pero kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Alcantara, ano pa nga ba gagawin mo? Ha? Kung ang nakasalalay dito ay ang kaligtasan mo, kaligtasan ng pamilya mo, at ang kinabukasan ng mga anak mo. Pansinin niyo po ang behavior ni Alcantara na para bang wala siya sa sarili. Ito po. Ito po ako sa harapan nyo ngayon upang tumulong ng buong puso, abot ng aking makakaya, upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyon ito. Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasal ko yan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Sabi ni Alcantara, hindi ko na po babasahin ito. Ito po ay nasasabihin ko ay galing sa puso ko. So, sa makatuwid, ayaw po niyang basahin itong letter or script na binigay sa kanya ni Remulla. Kaya nga tingnan mo, napatingin sa kanya si Remulla, ayaw mo basahin dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Tingnan mo Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Tumingin si Remulla. Anong hindi mo babasahin? Yayariin kita pag di mo binasa yan. Yayariin kita. Pero, mga kababayan, at the end of the day, at the end of the discussion, wala pa rin nagawa itoong si Alcantara, kundi basahin ang binigay ni Remulla dahil ito ang iniutos ni Panfilo Lacson. Pakinggan nyo Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng Mayak-mayak siya ng pamilya ko. Kinamutan pa ng ito pong aking salaysay. Ay, marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Hinihiling ko lang po sa ating... dito po, mga kababayan, sa salaysay niyang ito, kung matatandaan natin, nilaglag niya si Villanueva, si Jingo Estrada, okay? Tsaka si Bernardo, okay? So, pero sinabi niya rin dito na wala siyang, hindi niya nakausap ng personal yung mga senador. Kumbaga sa mga tao ng senador daw ibinigay. So, hindi siya sigurado kung talagang kay Jingo Estrada at kay Joel Villanueva ibinigay. So, medyo sa pakiwari ko, parang inililigtas pa niya dito si Senator Jingo Estrada at si Villanueva doon sa una niyang salaysay nung hindi pa niya binabasa. Pero ito na nangyari ngayon. Buting chairman sa ating Secretary Justice po na maproteksyonan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito. At ito po ay malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating secretary at sa mga nandito po lahat. Simulan ko na po ang aking pinandang salaysay, Your Honor. Ayan. Tinabi tubig. Sa akin pong... Ayaw pa rin talaga niya basahin. Sa akin pong boss. Napakahaba po niyan, mga kababayan, na hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Kung babasahin ba niya o kung alin ba babasahin niya, yung binigay ni Remulla o yung talagang sinulat niya. Kaya pailing-iling po siya, mga kababayan. Sa aking boss na si Bernardo, patawarin mo ako. Kasi nakasulat yung pangalan mo dito sa binigay sa akin. Ayan Na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama. Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Excuse me, engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Para wala na o-omit, wala na dadagdag. Mag-stick ka doon sa sinasabi mong sinumpang salaysay.
Binigyan ka na nga ng babasahin mo, hindi mo naman binabasa. Basahin mo. Oo. Ikaw talaga, Alcantara, oh. Nagalit tuloy si Pampilo, Pampingkoy Lacson, eh, oh. O, basahin mo yung binigay sa'yo ni Remulla. So, dito na ngayon, mga kababayan. Ito po. Simulan mo na lang doon sa simula. Oh. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o Setyembre 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico. Simulan mo sa simula. Alam niya eh. Alam niya kung ano nakasulat. Hindi, simulan mo doon sa simula. Oo. Alam niya kung ano nakasulat. Alam ni Lacson eh. Una, yung sa simula, yung gist ng yung salaysay. Huwag na yung opening. Una kong nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Nagkasama kami sa Laguna. Na-promote siya ng... So, yon mga kapatid. So, doon po, halata naman, di ba? Kasi nakikita natin na aligaga talaga si Alcantara. Hindi niya alam kung babasahin niya or aalalahanin na lang niya yung sinulat talaga niyan sa salaysay. Pero ang tanong, ano ba mangyayari sa akin dito pag hindi ko binasa yung binigay sa akin na script? So dito, nakita po natin yung pagsasabuatan nila. Si Alcantara, ayaw niyang basahin yung script. Nakita naman natin, di ba? Ang sinasabi niya, kung ano yung naaalala niya doon sa sinulat niya. Kaya kung mapapansin nyo, talagang gulo-gulo po yung testimonya niya. Pero ang sabi ni Lacson, basahin mo na lang yung papel na alam niya na binigay ni Remulla. Ako naniniwala ako na may pag-asa pa mabago ang sistema ng Pilipinas dahil meron pang mga ilan-ilan na matitino sa gobyerno katulad ni Senator Marcoleta na inagawan nila ng eksena. Muntik na eh. Malapit na tayo sa katotohanan eh. Pero yung liderato ng Senado, minaniobra nila. Pinalitan ng Senate President, pinalitan ang leader ng Blue Ribbon Committee, ang chairman ng Blue Ribbon Committee. So, mga kababayan, ikaalat po natin ang video ito para maparating sa kinaukulan at kay Senator Remulla, kay Senator Marcoleta, na mayroon pong nangyayaring ganitong abutan ng script behind the camera, behind the scene. Ang maliwanag po kasi dito sa hearing na ito po ay manipulado po nila. At ngayon mga kababayan, lahat sila hawak na sa liig. Dahil umamin sila eh. Umamin sila na may partisipasyon sila. Hawak na sila ngayon ni Remulla. At lahat ng alas, kahit anong sabihin ni Remulla, gagawin nila kahit labag sa kalooban nila. Kanina po, natuloy po yung hearing diyan sa Senado. Pati ang boss ni Alcantara na si Yusek Bernardo ay kasangkapan na rin ni Remulla dahil pinangalanan siya. Di ba? So, dito, inilaglag din siya ng bata niya na si Alcantara dahil wala siyang magagawa. Nakasulat yung pangalan niya doon sa script na ibinigay sa kanya. So, ngayon, lahat sila parte na po ng sistema. Tingnan nyo po ang behavior ulit ni Alcantara. Kung ano ang gagawin niya habang nagsasalita yung boss niya. Eto, panoorin natin. With the assurance of the Honorable Blue Ribbon Committee that my rights and si Boy Remulla parang walang alam Di ba? benefits under RA 6981 Pero tingnan mo, humahagulhol, umiiyak si Alcantara. shall be respected. I am prepared to submit the aforesaid affidavit to Honorable Blue Ribbon Committee and swear to and testify on the same with the approval of the Honorable DOJ Secretary or the disclosure thereof for such purposes. So yon, mga kababayan. Dito sa statement na ito, pag-uusapan natin sa ibang video, si Nancy Binay po, kasama dito. Kasama doon sa testimonya, revelasyon nitong si Bernardo, Yusek Bernardo. Pero ang tanong, bakit kaya naiyak si Alcantara? Dahil kaya nakukonsensya siya na idinawit niya ang pangalan ng boss niya. Nakikita niya yung boss niya na hawak na rin sa leeg ni Remulla. Wala na silang magagawa dito, mga kababayan, kundi sundin kung ano ang gusto ni Remulla, kung anong sabihin ni Remulla sa ayaw at sa gusto nila. Ganito po kadumi ang politika sa Pilipinas. Malapit na sana matukoy at mapanagot ang tunay na may sala, pero minaniobra po nila. Kasi meron silang mga personalidad o mga politiko na iniingatan at gustong isalba. Minaman ni obra nila ang hearing na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga leader na kakampi nila tulad ni Lacson, tulad ni Soto. Nakitang-kita naman natin ang mga behavior nila.
kung ano pinagagawa nila. Sila ay parte ng bulok na sistema na hindi para sa bayan. Hindi ito para sa bayan, mga kababayan. Pakatapang pa ni Lacson, di ba? Pero wala naman siyang pinangalanan. Talo pa siya nitoong mga kontraktor na nagbigay talaga ng pangalan. Etong si Lacson, mga kababayan, grandstanding lang ito. Di ba? May expose ito tungkol sa mga flood control projects, ghost flood control project na siya mismo alam niya. Pero bakit hindi niya binabanggit ngayon dito sa Blue Ribbon Committee na pinapangunahan niya? Dahil minamaniobra nga nila. 'Di ba? Sila po ay parte ng sistema. Hindi po sila para sa bayan, kundi para maging tuta, maging sunod-sunuran para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. At yung iba diyan, ginagawa nila ito para mapagtakpan ang kanilang kasalanan at sa huli, mananatili sila sa kapangyarihan para mailigtas ang sarili nila at hindi pagbayaran ang mga kasalanan na ginawa nila sa taong bayan. Pero mga kababayan, history repeats itself. Kasaysayan po ang huhusga sa kanila. The history repeats. Nangyari na po ito ng maraming beses. Babaliktad ang kwento. Itaga nyo yan sa bato. Babaliktad ang kwento, mga kapatid. Lahat ng testigo na yan, darating yung araw, magbabaliktaran yan, at sasabihin nila wala silang nagawa dahil nag-aalala sila sa kaligtasan nila, sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Pero darating ang panahon, ang katotohanan ay ilalabas. Lalabas at matatalo ang kasinungalingan. At pagdating sa panahon na yon, na iba na ang namumuno, mapapanagot, doon pa lang natin mapapanagot ang tunay na may sala dito sa kurakutan na nangyayari sa Pilipinas. Dahil ngayon, mga kababayan, huwag tayong umasa dahil lahat sila ay kasabwat dito, lahat sila sangkot dito. Merong inililigtas, pinagtatakpan na tao dito sa mga nangyayaring hearing na ito. At pag dumating yung punto na magbabaliktaran ang mga testigo, ito may mga kasalanan na ito ay magtatago, magsisilayasan sa Pilipinas, papuntang ibang bansa, tatakasan ang kasalanan nila. Yan po ang nangyayari sa istorya ng politika sa Pilipinas. At kung mapapansin nyo, yung gumagawa ng matino, ipinagkakanulo, yun ang ipinapakulong. Bakit? Dahil wala silang nahihita dito. Kapag ikaw ay malinis na nanilbihan, hindi nangungurakot, wala kang kakampi. Dahil bulok na ang sistema ng Pilipinas. Lahat na laso na, mula sa taas, pababa. Hindi ko sinasabing lahat ng politikong naglilingkod ay kurakot. Pero, mas malaking porsyento ang dupang at swapang kaysa doon sa matitino na mangilan-ngilan na ayaw talagang magnakaw. So mga kababayan, ito po ang sistema. Nagtatakipan, may iniiwasan, iniligtas ang pangalan ng kanilang kalyado sa politika para mapagtakpan. Mga kapatid, patuloy po tayong manindigan dahil ako naniniwala ako may pag-asa pa ang ating bayan. Pag matino ang nauupo, pag matino ang nanunungkulan, malayo ang mararating ng bansang Pilipinas. But for now, labanan natin ang mga kurakot, magnanakaw, tiwali at maghahamang politiko o itong mga trabahador ng gobyerno na sila ang nagpakasasa sa pera ng gobyerno. Alright, so magandang araw sa inyo mga kababayan. Kung meron kayong komento, i-comment niyo dyan sa comment section. Pag-usapan natin yan sa susunod nating talakayan. Magandang araw po. God bless you all and to God be the glory.